Ano pong pangalan? Sa aming mahaba-habang paglalakad, aming nakilala si Lola Ana Lidores. 74 years old, naglalako ng plastic. Naging madali sa amin ang paglapit kay Lola Ana dahil na rin sa kababaang loob nito. Sa pang-araw-araw niyang pamumuhay, sinusuyod niya ang buong palengke upang maglako ng kakarampot niyang tindang plastic. Ilang taon nang naninirahan dito sa Pampanga si Lola Ana at ang kanyang mga apo matapos mamatayan ng magulang ang mga batang ito. Halos maglilimang buwan pa lamang nagtitinda ng plastic si Lola Ana sa palengke. Andito po kami ngayon sa Angeles Public Market na kasama po namin si Lola Ana. Ito po yung nakuha po namin na nagtitinda ng plastic. Ngayon po, Sinubukan ko ang trabaho ni Lola Ana, ang paglalako ng plastic. Habang ako ay naglalako, naranasan ko ang di kaaya-ayang pakikitungo ng mga tao katulad ng pagsusungit at maraming beses na pagtanggi nila sa mga plastic na tinitinda ko. Sa hinaba-haba ng oras ng aking pagtitinda, 3 lang ang nabenta kong plastic. Iilan lang ito sa kakarampot na kinikita ni Lola Ana sa kanyang pagtitinda. Kaya dapat lang na punong-puno ako ng pagpapasensya. Sa tulad ko kayang bata pa, ito ay nakakapagod na. Paano pa kaya sa kalagayan ni Lola Ana na 74 years old na naglalakad halos sa buong palengke at nasa init ng araw? Si Mang Carding at Lola Ana ay iilan lamang sa mga libo-libo nating mga kababayan na nagsusumikap sa buhay. Imbis na gumawa sila ng ilegal, pinili na lang nila ang ganitong pamumuhay upang hindi maging pabigat sa lipunang kanilang kinabibilangan. Tunay ngang napakahirap mabuhay ng simple ngayon. Simple sa sitwasyong makakakain ng isang individual ng 3 beses sa isang araw, may disenteng bahay at kasuotan. Makakamit lamang ito kung may sapat na pinagkukunan upang mabuhay, sumakatwid, trabaho. Masasabing marami ang kumakapit sa patalim. Meron pa rin naman tayong mga kababayang nagbabanat ng buto upang makapamuhay ng simple. Kagaya nga ng aming mga nakilalang mga mabubuting tao, sina Mang Carding at Lola Ana, na hindi nagsasayang ng panahon at nagtataya ng dugo't pawis upang maitaguyod ang pamilya. Sa ilang buwan naming paggawaan ng dokumentaryong ito, aming napagtantong hindi madali ang buhay. Sa mga panahong ito, hindi sapat ang kinikita ng isang tao para sa pagsustento sa kanyang pamilya. Kaya kailangan humanap ng mga trabahong ganito. Ito ang racket. It's been quite a while since I could experience your brightness. Now you've got a brighter smile, and I think I'm going